Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra. Sa buong week na to, pwedeng mangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, wala tayong tao. Dahil dalawa yung court cards natin, malilito ko. Kung marami, so maganda ko isa lang. Kaya energy na lang sila lahat. Okay? Matama kasi itong ilaw eh. Teka. Kung wala namang ring light, madilim. So, hayaan nyo na itong ilaw natin. Wala na ako maaya-ayos dito. Okay, magsimula na tayo. So, ang bida natin ay kasal. Kasal na pamilyado. So, kung dito tumama sa inyo, itong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo na kasal. Kasal na pamilyado. Okay? Yun yung bida natin. May paparating na news eh. May news tayo. New information. Kumbaga itong success na to, makukuha. Kung may babaguhin sa plano, ay no, new information may require changes to your plan. Review all documents carefully. May pamarating na success kung may babaguhin sa goal, mission, objectives, plan. Kasi ito, helper of action, ito yung pag-take action eh. Knight of Wands to eh. So, ganun. Kung baga, sa madaling salita, makukuha kung ano man ang gusto o minimithi. Kung may gagawin siyang pagbabago in short. Okay? Sa ginagawa niya. O plano. Kasi ito, pag take risk na kasi ito eh. Pag take risk sa unknown. Desire na mag-try ng something new. Ngayon, alamin natin kung ano bang dinidesire ng iba sa inyo. Okay, doon tatama nga sa pamilyadong kasal. May gusto siyang mangyari. Anong success ba yung hinihintay niya? O sinasagawa niya? O gusto niyang mangyari? Ano tong The Chariot natin?
So, sa madaling salita, may tao dito na nilalabanan niya ang kanyang pagiging pessimistic, laziness, o pagiging tawag dito, hirap sa pagdidesisyon o kung marami siyang fear. Dahil marami siyang fear, nagpo-procrastinate yung tao dito. Ito, ha? Ngayon, doon sa mga negativity na sinabi ko, ang maganda, ito, nasa process na siya ng pag-heal. Saka ano siya, nagmumuni-muni na. So, dito, ang dating, may gusto siyang mangyari na kahit challenging o kahit ilang beses siyang na-reject o ilang beses siyang napahiya o ilang beses hindi nangyari yung gusto niyang mangyari. Hindi siya sumusuko. Hindi naman sinabi ko ano. Kaya gagamit tayo ng ibang deck. Parang gustong-gusto niya talaga to. Kaya lang ano, bumaliktad yung ano natin eh. Teka, masikip. Ayusin ko lang sandali. Ayan, nako. Sumabit pa to. Sira to. Ito. Dali. Ano ba tong baliktad nating The Empress? Bakit nandyan yan? Procrastinate kasi siya. O, lazy na nga dito. O, inaction pa. Ah. So, ano to? Grabe oh. Ito yung ayaw. Lahat ng ayaw nating makita sa Lenormand. Andito na lahat no. Ito yung mga problema dito na pwede mo encounter. Ano yung mga reason bakit siya ito may pagka-lazy. Basahin ko na lang. Lazy, dependency, inaction, lack of concentration, lack of inspiration. Ito rin yung card ng pagiging overwhelmed. So, saan ang galing yun? Ito. Siguro may sakit siya. Ano to eh, overall negative energy. Marami siyang natural na pinoproblema. Halo-halo na.
pwedeng hirap siya i-express ang kanyang sarili. O broken. Deep inside, feeling broken siya. Pero teka lang, combine na natin to dito. Saka dito. Chaos na kasi to. Mumukha na siyang chaos. Ito naman, pwede rin surgery kasi to dahil sa presence ng pointed kasi yan dahil site to. Sharp, anything sharp, pwede siyang surgery. Yan yung tools sa hospital. Determinado siyang gumaling. Kasi ito, ano na to, illness. Yung kanina, di ba sinasabi ko, gusto siyang mangyari. Na kahit ilang beses siyang na-down. Gusto niya talaga to na ma-achieve tong success. Success, all about healing, di ba? Dito. Procrastinate pa nga siya noong una. Pero ayaw niya sumuko. Overwhelmed to eh. Yung feeling na overwhelmed. So, ang dating sa akin overall na ayaw niya sakuan ng sarili niya, may sakit pala siya. O kung di man literally siya yung may sakit. O magkakasakit pa lang. Pwede rin tong someone na malapit sa kanya na magkakasakit o may sakit. Ayaw niya sukuan. Okay? Kung baga may chance din na alam niya sa sarili niya, kailangan na niya talaga magpa-hospital. Pero natatakot siya. Baka anong sabihin ng doktor. Kaya sabi dito sa Page of Swords na may kailangan siya baguhin sa plan niya. O sa goal, mission, ano pa ba sinabi ko? Objectives. Para mangyari tong success. Kasi, kung ayaw niya magpagamot, hindi siya gagaling. Ngayon, since open naman siya, sa kahit anong pagbabago, basta gumaling, papagamot na siya dito. Pwedeng gano'n. Magpapa-doktor na. Ngayon, ibang case, halimbawa, nagpa-doktor na. Nasabi ng doktor, kailangan talagang operahan, ganyan-ganyan, para matanggal tong sakit na to, ganun-ganun. Since nagpo-procrastinate nga dahil sa mahal ng gastos o kinakabahan, natatakot. Siyempre, may pain yun, di ba? Surgery to. Nandun yung kaba, takot. Yun yung problema dito, overall. Nagkukos din ng depression dito. Confusion. Duality din kasi to eh. Somehow parang ganito rin. Walang concentration, confusion card na to. Doubt. Overall indecision. So, nagmukha pala tong health problems. Pero since sabi ko nga kanina, nandito yung Knight of, ito, Wands. Siya yung card ng desire. O pag-take ng action. O pag-try ng something. Hindi siya natatakot. Fearless yan, yung Knight. Knight of Wands. Siya yung card ng fearlessness. May pagka daredevil.
enthusiastic, unpredictable, action-oriented, energetic. Okay, maraming description. Pero good siya. Okay, all about pag-take ng action at pagiging strong. So, sa madaling salita, overall na. Health problem to. Ngayon, kung dito literally health problem ay pag-move on. Kasi ito magmumukhang broken-hearted na to. Ito naman in pain. Yun yung magpapadepress. Kaya ito, lack of inspiration. So, pwede rin kung di nga health problem ay pagiging broken-hearted. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero, ganun eh. Yun yung pain. Cause ng pain o cause ng procrastination. Pero at least nandito yung bukod sa nandito yung night of wands, nandito rin yung tawag dyan, 9 of wands. Siya yung card ng dedication. Resilience. Self-reliance. Ano pa ba yan? Perseverance. Saka di ba wounded soldier yan? Yung 9 of wands. Di ba? So, ang dating, kahit anong mangyari, handa siyang ialay ang sarili niya para sa pinaglalaban niya. Kasi kung nagpo-procrastinate dito sa 9 of wands, ready na siya i-continue ang laban kahit na nasugatan siya since na gamot na siya somehow. So parang sa siya, nasa battlefield. Soldier siya, di ba? So, noong una tinamaan siya ng weapon ng kalaban. Tapos, pumunta siya sa camp nila para magpagaling. So, nilagyan siya ng benda o tinanggal yung bala o basta ganyan. Since kulang na yung tao sa grupo nila, wala siya ibang choice kundi bumalik kahit sugatan siya para lang ipaglaban yung pinaglalaban nila. Ewan ko ano pinaglalaban nila, basta soldier yan. Siguro yung kingdom, malamang nung sinaunang panahon, di ba? Yung kingdom, labanan ng kingdom o ng country. But anyways, ganun ko siya i-view. Literal na matapang maasahan. At puno ng endurance. Anyways, ganun yung magiging energy ng iba sa inyo. Okay? So, 1 week na to. Regardless kung anong ma-encounter nyo o ng mahal nyo sa buhay na problema. So, again, dun lang siya iikot sa health o relationship. Health or relationship. Na willing, may iba sa inyo gawin, mag-try ng something new para gumaling o maalis sa negative situation. So, gumaling sa health problem o mag-move on. Anyways, 20 minutes pala to. Punta tayo dito sa clue. Hindi ko alam kung mailalabas ko pa ba yung iba kong mga deck. Pero kumain na ng oras to.
Teka. Punta muna tayo dito sa clue. So, yung clue, teka, nagalo-halo natin. Ito. So, yung clue natin, doon muna tayo sa partner. Ito yung partner. Partner o person ng Libra. Doon muna tayo doon. Doon muna tayo sa partner o person ng Libra. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. So, alin man dyan. Particular Pisces, umulit. Capricorn. So, yan yung possible zodiac sign ng partner o person ng Libra na pwedeng tama ng reading na to. Kung di man tumama sa inyo yung reading o yung clue, baka nga tumama sa someone na malapit sa inyo. Ito yung possible zodiac sign ng someone na malapit sa inyo o idol na pwedeng tamaan ng reading na to. Hindi nga tumama sa inyo. So, meron tayo ditong Aries, kapwa Libra, Aries ulit. Ayun. Zodiac. Ano ba to? Description. Same instruction. Kung di tumama sa inyo itong clue, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo. Yung mismo partner, person, o idol in general. Kunin nyo lang yung sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na witch o kundi literal na witch ay mahilig sa witchcraft. Tulad nito, witchcraft din pala itong mga to. Itong mga cards. Any form ng magic. Kaya naman sa magic, divination. Pwede rin siyang witchcraft, spell, mga ganun. Potion. So again, may witchcraft dito. Isa mo na interested. Tulad nito. Baka yung nanonood na yung tinutukoy dito. Kasi witchcraft nga rin tong divination. O baka pare sila na into this kind of divination o content. Practitioner. So, overall, may career. Pero specifically, law. Nasa law. O nasa field ng health. Yung trabaho. Pero again, overall, may trabaho. Pero specifically lang. Okay? May someone na nagtatrabaho sa law o health. Kasi nagmukha na itong doktor o lawyer, judge. Pero again, overall na. Kung di tumama sa inyo yung mga sinabi kong yun, baka may trabaho. Okay? Yung isa o lahat sila sa mga bida sa kwento natin. Ito, marking. So, may mark. Parang palatandaan na mapapansin mo agad yung tao. O yung bida, o yung isa sa bida. Wala sila. may palatandaan sila na parang identifier. So, ayan, tulad niya, no? May mga markings, parang sa tribo. Mga tribo, may markings. O kung di ganun ay, ano bang pwedeng marka? Ayan. Hikaw. Kasi bihira lang naman yung naghihikaw-hikaw, di ba? Sa mukha o kung saan mang parte ng katawan na hindi siya common. So, ayan, naglalagay ng hikaw. Bukod sa marking na ganyan, may hikaw, may tattoo. Siguro magaling mag-makeup. May peklat siguro na masyadong noticeable. Basta may marka sa hitsura niya.
like birthmark o nunal tali na identifier. Madali mo siyang may spot nasa crowd dahil sa marking niya. Ito, brown eyes. Ito, brown eyes. May someone na brown eyes. Wala sila brown. 25 minutes na pala ito. Hindi ko na ilalabas to. Sad to say, kulang na tayo sa oras. Ito na lang. Last day. Basahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ako ng 3. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. General advice na to for the whole week. When I think I've surrendered, I surrender more. I always trust the direction of the universe and know I'm being guided or guided. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.